Napakadali nga pong kumalat sa internet ang balitang sinubukan ng Golden State na makipagnegosasyon sa Sacramento Kings patungkol kay Kuminga. Marami nga silang proposal na pinag-usapan, isa dyan ang napaka-kontrobersyal na paghingi nila kay Domantas Sabonis bilang kapalit ni Kuminga sa isang sign and trade deal. Naniniwala ang Golden State fair nga daw ang ganitong klaseng trade sa laki ng potensyal ni Kuminga. Malaki rin naman ang value nito matapos siyang magkaroon ng magandang performance bago magtamo ng injury. Ngunit agad rin naman shinut down ng front office ng Kings ang ganitong usapin matapos nilang sabihin na hindi iti-trade si Sabonis kapalit si Kuminga. Mismong general manager na ng Kings na si Scott Perry ang personal na nag-real talk sa Golden State nang matapang nitong sabihin hindi isang all-star si Kuminga kaya kailangan na nga nilang itigil ang pag-assume na isa itong high caliber player. Samantala, kung inyo ngang mapapansin, halos karamihan sa mga nakuhang bagong player ng Lakers nasungkit nila sa free agency, especially sa buyout. Ibig sabihin, hindi pa nga sila nakakagawa ng isang malakihang trade. Pero ayon sa isang insider, posibleng mangyari ito sa mga susunod na linggo lalo pat tuloy-tuloy pa rin ang pagkuha ng Lakers ng kanilang at itutuloy pa rin ang pagkuha sa target na si Jrue Holiday. Sa katunayan, personal na kakausapin ni Rob Pelinka ang Portland Trail Blazers sa mga susunod na araw para i-offer sina Dalton Knecht, Maxi Kleber, dalawang future second round pick kapalit si Jrue Holiday sa isang trade. Para nga sa inyong kalaman, mismong si Holiday nang nagsabi noon na isa ang Lakers sa mga teams na mantagal niya nang gustong paglaruan simula nang pumasok siya sa NBA, kaya hindi tatanggihan ito kung magkakaroon siya ng pagkakataong makalaro at makapasok sa lineup ng Los Angeles Lakers. Sa kabilang banda naman, para nga sa inyong kalaman, hanggang ngayon nananatiling free agent ang 3-time All-Star na si Ben Simmons. Simula ng bitawan nito at pabayaan siya ng Clippers sa free agency, wala na nga pong ibang teams ang kumuha agad sa kanya since hindi rin naman ganon kagandahan ang performance nito. Pero hindi rin naman ibig sabihin niyan wala ng team ang may interes sa kanyang serbisyo. In fact, base kay Shams Charania ng ESPN, may ilang mga teams pa rin ang binabalakan siyang kunin kagaya ng Boston Celtics na nangangailangan ng isang playmaker, isang player na magagamit nila sa paggamit ng small ball. Sa pagkawala ng ilang mga key player kagaya ni Jrue Holiday, Kristaps Porzingis at ang pagtatamo ng malalang injury ni Jason Tatum, kailangan nga po nilang makakuha ng isang magaling na player kagaya ni Ben Simmons na pansamantalang bubuhat sa team para maging competitive pa rin sa Eastern Conference next season. Hindi rin naman sila magkakaproblema sa kontrata at sweldo nito dahil kumukuha na lang naman siya ng veteran minimum contract, bagay na gustong isakatuparan ng Boston Celtics sa mga susunod na araw.